Si Shaki Echinose ay isang pasaway na estudyante na kamakailan lang ay na-expel sa eskwelahan. Pero nagbago ang lahat nang biglang salakayin sila ng isang misteryosong estranghero na walang awa niyang pinaslang ang kanyang ama-amahan na si Tsuyoshi. Dito niya nalaman na may dugo siyang demonyo o oni sa kanyang ugat, at dahil sa galit at paghahangad ng hustisya, nagpasya siyang sanayin ang kanyang sarili upang makapaghiganti. Noon pa mang sinaunang panahon, may lahi ng mga demonyo na kilala bilang mga oni na nanirahan sa Japan, sumisira ng lahat ng madaanan at pumapatay ng mga tao ayon sa kanilang kagustuhan. Walang sino man ang naglakas loob na lumaban sa kanila, hanggang sa lumitaw si Momo, hindi multo, isang matapang na mandirigma na naging tagapagligtas ng sangkatauhan. Nilusob niya ang kuta ng mga oni at pinatay ang libo-libo sa kanila, pero ito pa lang ang simula ng mahabang digmaan sa pagitan ni Momo at ng mga oni, isang labanang nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon. Walang kaalam-alam na konektado pala sa kanyang tadhana ang kwento ng matandang alamat, makikitang pinapahira ni Shaki ang mga baril niya habang kausap ang kaibigan sa telepono. Natatawa pa siya habang ikinukwento kung paano siya na-expel dahil sa isang gulo, at sinabing hindi niya ito iniinda dahil sawa na siyang makita ang mga pagmumukha ng mga kaklase niyang hindi niya gusto. Biglang dumating si Tsuyoshi at sinuntok siya sa ulo, hinihinging ipaliwanag kung bakit siya na-expel. Sinabihan ni Shaki na pabayaan na lang siya, pero si Tsuyoshi ay muling susugod para saktan siya dahil sa pagiging bastos, ngunit naiwasan na ito ni Shaki. Nagtanong si Tsuyoshi kung ano ang ginagawa niya sa dami ng baril gayong wine shop naman ang pinapatakbo nila at hindi gun shop. Tinukso siya ni Shaki na halos wala nang ang customer ang wine shop nila dahil kilala na ang ama niyang palugi. Gumanti si Tsuyoshi at kinutya si Shaki na wala siyang karapatang magmalaki gayong na-expel lang naman siya. Nasaktan si Shaki sa sinabi, kaya sinagot niya ito ng paaring na hinding-hindi siya magiging talunan tulad ni Tsuyoshi, at masaya siya na hindi sila magkadugo. Labis itong ikinasama ng loob ng matanda, pero bumaba na lang siya para sagutin ang tawag sa negosyo. Umalis si Tsuyoshi para mag-deliver at napabuntong hininga si Shaki, iniisip na sana may mayamang lalaki na lang ang umampon sa kanya. Habang nagsasanay siya sa pag-aim ng baril, bigla siyang nabigla sa isang pagsabog sa labas. Lumabas siya upang silipin kung anong nangyayari, pero hindi niya makita ang paligid dahil sa makapal na fog. Biglang may dumaluyong nakakaibang itim na usok mula sa makapal na fog at ikinagulat ito ni Shaki, dahilan para siya'y mapa-atras at matamba. Habang nakahandusay, hinayla ng maitim na usok ang kanyang binti at kinaladkad siya palabas ng bahay, saka iniwan sa gitna ng kalsada. Habang bumabangon si Shaki at nagtataka kung ano ang nangyayari, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na matandang lalaki na nakasuot ng puti at tila handa siyang atakihin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Tsuyoshi sakay ng kanyang sasakyan at buong bilis nitong binangga ang lalaki. Agad niyang sinabihan si Shaki na sumakay at mabilis silang umalis, sabay sabing wala na silang ibang opsyon kundi tumakas palabas ng bansa. Hindi pa rin lubusang maintindihan ni Shaki ang mga pangyayari, kaya nagtanong siya sa ama kung paano niya nagawang banggin ng isang tao. Sinagot siya ni Tsuyoshi na hindi pa patay ang lalaki at kailangan nilang lumayo hanggat maaari. Halatang balisa si Tsuyoshi at mariing sinabi kay Shaki na makinig dahil kaunti na lang ang oras nila. Dito niya inamin na si Shaki ay isang inapo ng oni, at ang lalaking umatake sa kanila ay inapo naman ni Mamoru, tama ang pangalan, hindi Mamato o Mamero. Hindi makapaniwala si Shaki at sinabihan ng ama na huwag magbiro sa ganitong sitwasyon, ngunit mariing sinabi ni Tsuyoshi na totoo ang lahat. Bigla na lang, isang matulis na blade na gawa rin sa itim na usok ang tumagos sa bubong ng sasakyan at muntik nang tamaan si Tsuyoshi. Dito niya napagtanto na nahabol na sila ng kalaban. Mabilis na nabalot ng maitim na usok ang mga bintana ng kotse, kaya wala na silang makita. Itinigil ni Tsuyoshi ang sasakyan malapit sa isang abandonadong warehouse at agad na bumaba, sabay sabing kailangan nilang magtago. Pero bigla na lang sumabog ang kotse, at nang lingunin niya ito, wala na si Shaki. Sa kabutihang palad, napansin ni Tsuyoshi ang bakas ng maitim na usok papasok sa loob ng warehouse at naisip niyang doon dinala ang kanyang anak. Sa loob ng gusali, nagising si Shaki na nakagapo sa isang higanteng sapot na gawa rin sa itim na usok, at sa harapan niya ay naroon ang nakakatakot na lalaking si Sameder. Sinabi ni Sameder na ang dugong dumadaloy sa ugat ni Shaki ay isang karumal-dumal na dumi at ang trabaho ng Mat Aero Agency ay linisin at lipulin ang mga tulad niyang peste.
Gulat na gulat pa rin si Shaki dahil buhay pa rin si Sameder kahit na binangga na ito ng kotse. Biglang dumating si Tsuyoshi at sinabing totoo ang alamat tungkol kay Momo, na ito'y hindi kathang-isip kundi isang tunay na kwento. Ipinahayag niya na sa loob ng libu-libong taon, ang mga inapo ni Momo at ng mga Oni ay naglalaban sa isang digmaang lihim, dala ng dugo nilang namamana. Sa paglipas ng panahon, nagsanib puwersa ang mga inapo ni Momo at itinatag ang Ma'am Otero Agency, na siyang nagbigay ng malaking kalamangan sa kanila. Dahil dito, napilitan ng mga Oni na magkubli sa lipunan ng mga tao upang makaligtas. Hindi pa rin maunawaan ni Shaki ang lahat, ngunit mariing sinabi ni Tsuyoshi na hayaan na niya si Daddy ang humarap sa sitwasyon. Biglang lumikha si Sameder ng 2 espada mula sa itim na usok, at bilang tugon, ginamit din ni Tsuyoshi ang parehong abilidad upang lumaban. Nagbanggaan ang dalawa, kapwa may dalang armas ng itim na enerhiya, at lumilikha ng malakas na shockwave sa kanilang sagupaan. Sa unay na paatras ni Tsuyoshi si Sameder, ngunit tinawag siya nitong mas mahina na kumpara sa dati. Ipinaliwanag ni Sameder na ang itim na usok ay isang unique ability na tanging mga inapo ni Momo lang ang makakagamit, at si Tsuyoshi ay dati niyang senior sa Matero Agency. Nabigla si Shaki sa revelasyong ito, na ang kanyang ama ay inapo rin pala ni Momo. Ngunit sinabi ni Tsuyoshi na matagal na niyang kinalimutan ang buhay na iyon. Tinanong siya ni Sameder kung kinalimutan na rin ba niya kung gaano kapanganib ang mga Oni, at ipinahayag na dahil sa pagtatago niya kay Shaki, isang Oni, kailangan rin siyang patayin. Sinugod siya ni Tsuyoshi bilang tugon, ngunit magkasintibay ang lakas nilang dalawa. Walang nagawa si Shaki kundi panoorin ang mabangis nilang labanan, habang tinatanong ni Sameder kung bakit pinoprotektahan pa ni Tsuyoshi ang isang nilalang na likas ang pagkawasak. Sinabi ni Tsuyoshi na manahimik na ito at sinubukang atakihin ng seryoso, ngunit napakabilis ni Sameder at madaling nakaiwas. Matapos nito, pinakawalan niya ang isang super fast combo na matinding tumama kay Tsuyoshi, dahilan para ito'y malubhang masugatan at mawalan ng malay. Wasak ang damdamin ni Shaki nang makita ang ama niyang duguan sa sahig, at buong galit niyang isinumpa si Sameder, sinabing papatayin niya ito. Ngunit sinabi lang ni Sameder na malapit na rin siyang sumama sa ama niya sa kabilang buhay. Bigla namang hinawakan ni Tsuyoshi ang paa ni Sameder at tinanong siya kung bakit siya nagpupumilit protektahan ang isang Oni. Ang tanging sagot ni Tsuyoshi, hindi ko kailangan ng dahilan para protektahan ang sarili kong anak. Sinabi ni Tsuyoshi na wala namang nasaktan si Shaki at mali ang patayin siya base lang sa pagiging may dugong Oni. Ngunit hindi nakinig si Sameder, bumuo ito ng espada mula sa itim na usok upang tuluyan ng tapusin si Tsuyoshi. Sa sandaling iyon, tuluyan ng sumabog ang galit na kinikimkim ni Shaki. Namula ang kanyang mga mata habang isinisigaw na papatayin niya ang demonyong sumusubok saktan ng kanyang ama. Unti-unting nagising ang kanyang demonic powers, dugoy damaloy mula sa bawat butas ng kanyang mukha at tumubo ang kanyang mga sungay mula sa ulo. Sa gitna ng sigaw niyang punong-puno ng puot, binalingan siya ni Sameder at nagulat nang makita na nakawala na siya sa sapot ng itim na usok. Sa isang iglap, may mga baril na gawa sa dugo ang biglang sumulpot sa paligid ng mukha ni Sameder, ngunit dahil sa likas niyang bilis, nagawa niyang salagin ang mga putok. Gayunpaman, wala na si Shaki sa dating kinatatayuan. Habang nagtataka si Sameder kung saan siya nagtatago, napansin niyang may patak ng dugo mula sa itaas, at doon niya nakita si Shaki, nakabitin ng patiwarik sa kisame na parang baliw na bersyon ni Batman, balot sa sariling dugo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sameder na tuluyan ng nagising si Shaki, at kaya na nitong manipulahin ang sarili niyang dugo bilang sandata. Pero hindi iyon ang pinakakakilakilabot na aspeto ng pakikipaglaban sa isang Oni. Biglang sumugod si Shaki at itinulak siya gamit ang matitinding hampas. Nakabawi naman agad si Sameder at naputol ang braso ni Shaki, ngunit laking gulat niya nang muling tumubo ito sa isang iglap. Muli siyang sumigaw na parang halimaw, at doon na nagsimulang kabahan si Sameder dahil alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Sa isang kisap mata, bumuo si Shaki ng maraming baril na gawa sa dugo at pinaputukan siya ng sunod-sunod, kaya napilitan si Sameder gamitin ang lahat ng lakas at bilis para depensahan ang sarili. At sa gitna ng putukan, pinakawalan ni Shaki ang isang dambuhalang missile na gawa rin sa dugo. Mabuti na lang at napatalon si Sameder sa tamang sandali kaya dumaan lang ang missile ng bahagya at sumabog sa likod niya.
Napilitan tuloy ang matandang mandirigma na umatras sa harap ng walang habas na pag-atake ni Shaki. Pero bago siya tuluyang umatras, ibinato niya ang kanyang espada kay Shaki, umaasang matatapos na niya ang labanan sa isang mabilis na hakbang. Ngunit hindi pa rin iyon sapat, dahil agad na nakarating si Shaki kay Samader at sinipa ito palayo. Dahil sa matinding pagod at mga sugat, hindi na nakakilos ng mabilis si Samader. Sinakian siya ni Shaki at tinapakan ang mukha nito, saka pinakawalan ng isang buhos ng putok na parang galing sa buong batalyon ng militar. Gayunman, sa hindi inaasahang paraan, nakaligtas pa rin si Samader kahit halos wala nang matira sa lakas ng kanyang katawan. Galit siyang sumigaw ng sumpa kay Shaki, ngunit bigla na lang bumagsak si Shaki sa lupa at naglahong parang bubog ang lahat ng mga baril na gawa sa dugo. Unti-unti na ring nawala ang kanyang anyong demonyo. Habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay na puno ng dugo, nabalot siya ng takot at pagkalito, hindi niya na maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Naisip ni Samader na normal lang ito sa mga taong unang beses nagising ang kanilang kapangyarihang Oni. Sa natitirang lakas niya, muli siyang bumuo ng espada mula sa itim na usok, desididong tapusin na ang misyon. Ngunit sa mismong sandaling sasaksakin na niya si Shaki, biglang sumalpok si Tsuyoshi sa gitna nila, isinakripisyo ang sarili upang iligtas ang kanyang anak. Tinanong siya ni Samader kung paano niya nagagawang isugal ang buhay niya para sa isang halimaw, matapos niyang masaksihan kung ano ang ginawa ni Shaki. Ngunit naisip lang ni Tsuyoshi kung gaano ka-inosente at ka-cute si Shaki noong bata pa ito, at sinabi niya sa dating kaibigan na kahit saglit lang, masaya siyang naging isang ama. Sa sandaling iyon, dumagsa ang ilang mga sibilyan matapos marinig ang pagsabog at nagsimulang tumawag ng bumbero. Dahil dito, nagpasya si Samader na umatras muna, nagmistulang usok at naglaho sa ere, iniwang mag-isa ang mag-ama. Agad namang nagpapanik si Shaki at sinabing tatawag siya ng ambulansya, ngunit pinigilan siya ng ama. Alam ni Tsuyoshi na ito na ang kanyang katapusan, at ang tanging gusto niya ay makausap si Shaki sa huling sandali. Sinabi niya na hindi niya kailanman naipagtapat ang tungkol sa pinagmulan ni Shaki, dahil ayaw niyang takutin ito at ipaalam na may mga taong gustong pumatay sa kanya. Ngunit ngayon, ang tanging hiling niya ay maging sapat na malakas si Shaki, malakas para labanan ng parehong Mamoro at ang mga Oni, upang makapamuhay siya ng malaya at masaya. Ngunit sumigaw si Shaki, sinabing tumigil siya dahil hindi pa tapos ang usapan nila. Binuhat niya ang ama at sinabing mag-uusap sila ulit kapag gumaling na siya. Ngunit ngumiti na lamang si Tsuyoshi sa huling pagkakataon, at doon na siya tuluyang pumanaw. Sa kanyang pagbagsak, tuluyan nang nawalan ng katinoan si Shaki. Sinubukan munang gisingin ni Shaki ang kanyang ama, ngunit nang mapagtanto niyang wala na talaga ito, bigla na lang siyang napahagulgol ng matindi. Maya-maya, dumating ang isang lalaking naka-roller skates at bago pa man makakilos si Shaki, tinapak lang nito ang kanyang ulo at agad siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, dinala na siya sa isang lugar kung saan tanging mga katulad niya lamang ang maaaring tumatag at lumakas. Habang walang malay, napanaginipan ni Shaki ang masasayang alaala nila ni Tsuyoshi habang naglalaro sa parke noong bata pa siya, sa ilalim ng mapagkalingang tingin ng kanyang ama. Ngunit biglang naging madilim ang panaginip at nakita niya ang trahedyang pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ni Samader. Nagising siya na parang sinuntok ng realidad, at unang nakita niya ay ang mabagsik at nanlilisik na mata ni Samader. Ngunit nang lingunin niya ang paligid, napagtanto niyang nakagapos siya at may buzzle ang bibig, nakaupo sa isang silya sa loob ng isang malaking bulwagan. Sa likod niya, abala ang lalaking may roller skates na gumagawa ng one-arm handstand push-up habang may hawak pang payong. Nang mapansin ng lalaki na gising na si Shaki, agad siyang tumayo. Nagpakilala siya bilang Nato, isang kapwa Oni, at walang pag-aalinlangang ipinakita ang kanyang mga sungay. Hindi pa rin makapokus si Shaki sa mga nangyayari, litong-lito sa lahat ng nagaganap. Ayaw pang sabihin ni Nato kung nasaan sila ngayon, pero tiniyak niyang ligtas ang katawan ng kanyang ama at nakatabi sa ibang lugar. Dinala raw niya si Shaki doon para sa retrieval at evaluation. Bigla siyang gamulong gamit ang kanyang roller skates papunta sa isang whiteboard sa sulok ng silid, saka ito nilapit kay Shaki habang pinagmamalaki kung gaano ito kaepektibo kaysa sa paglalakad. Pagkatapos, nagsimula siyang magpaliwanag tungkol sa Ma'am Otero Agency, sinabing tiyak na nakita na ni Shaki ang isang tao na kayang kontrolin ang Black Mist at gamitin ito bilang sandata.
Ang Mat-Ero Agency raw ay may layuning hanapin at lipulin ang mga Oni. Kaya bilang tugon, lumikha rin ng sarili nilang organisasyon ang mga Oni upang makipaglaban pabalik. Ayon kay Nato, ang trabaho niya ay tukuyin at kolektahin ang mga bagong gising na Oni tulad ni Shaki at dalhin sila sa ligtas na lugar para suriin kung karapat-dapat ba silang maging bahagi ng Oni Agency. Matapos ang maikling introduksyon, ibinalik niya ang whiteboard sa kinalalagyan nito at inalis ang buzzle ni Shaki upang simulan ang interview. Ngunit pagkatanggal pa lang ng buzzle, agad na sumigaw si Shaki, galit na galit, at sinabing pakawalan siya. Sabay mura niya kay Nato at nagbanta na papatayin ito kung may ginawa siyang masama sa katawan ng ama niya. Agad namang nagbiro si Nato at binawasan ng 1 puntos ang score ni Shaki, na 0 pa lang naman mula sa simula. Tinawag ni Nato si Shaki na ulaga dahil hindi pa rin ito maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng safely stored, kahit na sinabi na niya iyon ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Nag-init ang ulo ni Shaki at sinabing imposibleng magtiwala siya sa isang kaina-hinalang edgelord tulad niya. Ngunit hindi naman umaasa si Nato na magtitiwala agad si Shaki, kaya nagpasya siyang bawasan pa ng puntos ang score nito sa tuwing siya'y magmumura o mag-uutos na palayain siya. Sinabihan niya si Shaki na makipagtulungan kung gusto nitong makapasa sa evaluation. Pero wala namang pakialam si Shaki sa evaluation na iyon, ang gusto lang niya ay makalaya agad. Kaya pinilit niyang kontrolin ang kanyang galit, gayunman, hindi niya pa rin ito magawa ng maayos at sinabi ni Nato na tigilan na niya ang pagbibigay ng nakakakilabot na titig. Doon na tuluyang pumutok si Shaki, at napagpasyahan ni Nato na gamitin ang non-standard method ng pagsusuri dahil hindi raw gumagana ang normal na paraan sa mga baliw. Inalis niya ang kanyang kurbata, at bago pa man makarik si Shaki, ginamit niya ito para sakalin siya gamit ang buong lakas. Nagpanik si Shaki habang unti-unting nawawala ang kanyang hininga, at sinabi ni Nato na ang tunay na pagkatao ng isang nilalang ay lumalabas kapag malapit na itong mamatay, at iyon ang gusto niyang makita. Pumalag si Shaki gamit ang lahat ng lakas niya, pero hindi siya makawala sa pagkakasakal. Kahit paduguan na ang bawat butas ng kanyang mukha, nawalan pa rin siya ng malay, na siyang ikinadismaya ni Nato. Ngunit ang dugong nawala mula kay Shaki ay biglang nagising sa pamamagitan ng kapangyarihang taglay nito, nagbago ito at naging matutulis na spike na umatake kay Nato, na agad namang nakaiwas ng walang kahirap-hirap. Sa isang iglap, may sumulpot na gatlang gun na gawa sa dugo, at nakatutok ito sa ulo ni Nato. Sa likod nito, naroon si Shaki sa kanyang berserker state. Walang pasintabi siyang nagpaputok ng sunod-sunod na bala at umatras lang nang makontento siya. Subalit kahit ganoon kalakas ang atake, hindi man lang nasugatan si Nato dahil pinrotektahan niya ang sarili gamit ang kanyang payong na binalutan ng sariling dugo. Binigyan niya agad si Shaki ng -100 points sa score nito, sabay sabing wala man lang itong kaalam-alam kung paano gamitin ng tama ang kanyang Oni blood. At dahil doon, nagpasya si Nato na turuan siya kung paano ito gamitin sa tamang paraan, kahit na hindi ito matatandaan ni Shaki kapag natapos na ang kanyang berserker mode. Biglang sumugod si Shaki sa kanya, ngunit handa na si Nato sa lahat ng maaaring mangyari. Ilang minuto ang lumipas at nagkamalay si Shaki, nakahandusay sa sahig, talunan at walang ideya kung ano ang nangyari. Nang makita niya ang sarili niyang pulang kamay, agad siyang kinabahan at napagtanto na nawalan na naman siya ng kontrol sa sarili. Kalma lang na umupo sa ibabaw niya si Nato at sinabing natural lang na wala siyang maalala, dahil kapag ang isang Oni ay pumasok sa berserk mode, nawawala ito sa sarili. Sa paligid nila, wasak ang buong bulwagan, tila sinalanta ng bagyo dahil sa kanilang laban. Sinabihan ni Shaki si Nato na tigilan na ang pangangaral lalo't siya rin naman ay gumagamit ng dugo bilang sandata. Agad namang pinawalang bisa ni Nato ang kanyang blood umbrella at sinabing hindi siya kailanman nag-berserk dahil kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Ipinahayag niya na wala na raw dapat pag-usapan pa, tanggol na si Shaki sa posibilidad na mapasama sa Oni Agency. Wala pa ring malinaw na ideya si Shaki sa kabuoang sitwasyon, pero isa lang ang sigurado siya, napakalakas ni Nato. Kaya, isinantabi niya ang kanyang pride at buong kababang loob na nakiusap kay Nato na tanggapin siya bilang alagad, dahil gusto niyang lumakas para makaganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Nato at sinabing ang mga tulad niya, yung hindi ginagamit ang utak sa pakikipaglaban, ay laging unang namamatay sa totoong laban. Tinawag pa siyang walang silbing kahihiyan, na hindi kayang kontrolin ng utak niya ang sariling kapangyarihan,
at pilit pinigilan ni Shaki ang kanyang galit. Ipinahayag ni Nato na panahon na para tapusin siya, dahil ang isang Berserk Oni ay panganib sa lahat. Ginamit niya ang kanyang espesyal na singsing para hiwain ang kanyang hinlalaki at hayaang tumulo ang dugo. Gamit ang dugong iyon, bumuo siya ng panibagong payong na yari sa dugo. Bigla namang may naisip si Shaki kung paano mapapalitan ang isip ni Nato. Umatras siya sa labas ng abot ni Nato, saka biglang sumugod habang kinakaladkad ang kamao sa lupa hanggang sa ito'y dumyugo. Agad namang ginawang spiky shield ni Nato ang kanyang umbrella bilang proteksyon sa anumang melee attack, sabay kalkula ng mga posibleng galaw ni Shaki. Tumalon si Shaki sa huling sandali, na isa sa mga galaw na inaasahan na ni Nato. Ngunit ikinagulat niya nang gamitin ni Shaki ang mga spike bilang pantulak para mapunta sa gilid at tutukan siya ng dagwang baril sa mukha. Itinoon ni Shaki ang buong atensyon niya sa baril na gawa sa dugo at pinaputok ito ng buong lakas, ang recoil ay sobrang lakas kaya napaatras siya sa ere. Hindi siya makapaniwala na tila tinamaan niya si Nato, ngunit nalaman niyang kahit sa pagkakataong iyon, nabigo pa rin siya. Simple lang na hinarang ni Nato ang blood bullet gamit ang kanyang daliri at pinadurog ito na parang wala lang. Hindi man lang siya binigyan ng kahit konting papuri dahil para kay Nato, gumamit lang si Shaki ng kalahating berserk mode para magawa ang atake. Nang makita niyang muli na tila nawawala na naman si Shaki sa sarili, nagdesisyon si Nato na tapusin na ito gamit ang kanyang special move. Nilagay niya ang sarili sa isang protektadong hawla at tinawag ang mga archer na gawa sa kanyang dugo, nakahanda ng umatake sa kanyang utos. Pero napansin niyang si Shaki ay pilit nilalabanan ang kanyang berserker instincts at unti-unting nakokontrol ang kanyang kapangyarihan, kaya agad niyang kinansela ang kanyang special move. Ipinagmamalaki ni Shaki ang sarili dahil sa unang pagkakataon, nagawa niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Pero agad din siyang bumagsak sa lupa, ubos ang enerhiya. Hindi makapaniwala si Nato na hindi lang nakontrol ni Shaki ang kanyang dugo, na-suppress pa niya ang berserker mode, isang bagay na hindi basta-basta nagagawa ng kahit sinong Oni. Tinanong niya kung paano niya ito nagawa, at mayabang na sagot ni Shaki, "Gawin mo muna akong underlang bago ko ibunyag ang sagot." Napangisi si Nato at sinabing pag-iisipan niya ito, ngunit agad na inangkin ni Shaki iyon bilang yes. Ipinahayag ni Shaki na noong una, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Nato tungkol sa pagkontrol ng dugo. Pero nang nakita niyang hiniwan ni Nato ang kanyang hinlalaki at ginamit ang dugong tumulo para gumawa ng sandata, may ideya siyang pumasok sa isip niya. Naisip niya na pareho naman silang Oni, kaya baka pwede niyang gayahin ang ginawa ni Nato. At laking gulat niya, gumana nga ito, hindi man niya lubos na nauunawaan ang mga detalye. Hinayaan na lang niyang dumyugo ang kanyang braso habang sinisigawan ito sa isip na magbago ka at maging sandata. Hay na hay pa rin si Shaki sa tagumpay niya at tinanong si Nato kung anong masasabi niya doon. Pero para kay Nato, isa iyong kalokohan, dahil hindi ganoon gumagana ang paggamit ng kapangyarihan. Ayon sa kanyang karanasan, ang mga padalos-dalos at emosyonal na kabataan tulad ni Shaki ang may pinakamahinang kontrol sa kanilang dugo. Samantalang ang mga rasyonal at kalmado na tulad niya ang may pinakamalaking tsansa na magamit ito ng tama. Sa tingin niya, hindi nakikinig si Shaki sa rason, at kahit ang berserker mode nito ay hindi makontrol siya, dahil ginagamit lang ni Shaki ang purong instinct at lakas ng loob para pilitin ang kanyang kapangyarihan na sumunod sa kanya. Sa tingin ni Nato, sobrang magaspang ng paraan ni Shaki sa paggamit ng kapangyarihan, pero hindi niya maikakailang kaya rin itong maglabas ng napakalakas na enerhiya. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin sa kakaibang kasong ito, biglang sinabi ni Shaki na kailangan niya ng kapangyarihan para makaganti sa pagkamatay ng kanyang ama at patayin ang lalaking pumatay dito. Sinabi niya kay Nato na kung tatanggapin siya bilang underling at tuturuan ng lahat, magiging kapakipakinabang siya sa kanya. Ngunit mariing tumanggi si Nato at sinabing hindi niya maaaring isaalang-alang ang ganong posibilidad. Ginawang sibat ni Nato ang kanyang payong at ipinaliwanag na ang mga tulad ni Shaki ay panganib sa lipunan dahil hindi pa nga niya alam na kaya niyang kontrolin ang sarili niyang kapangyarihan at basta-basta na lang siyang sumugal. Sinabi niyang hindi niya ito matatanggap bilang tagasunod, at kunway sasaksakin si Shaki gamit ang sibat, pero tumama lang ito sa sahig sa tabi ng kanyang ulo. Sinabi ni Nato na hindi niya siya tatanggapin bilang underling, kundi bilang estudyante. Nalito si Shaki dahil para sa kanya, pareho lang naman iyon. Ipinaliwanag ni Nato na bahagya lang niyang naipasa ang pagsusulit,
pero bibigyan siya ng pagkakataon para patunayan ang kanyang kakayahan. Dahil hindi na ma-process ni Shaki ang mga nangyayari, nagpa siya si Nato na magsimula sa mga basic. Sinabi niyang nasa isang isla sila na tinatawag na Hell's Doorstep, na kilala noon bilang Onigashima, ang lugar kung saan pinatay ni Momo ang napakaraming demonyo noong sinaunang panahon. Ngunit ngayon, ito na ang tanging lugar kung saan ligtas makapamuhay ang mga Oni. Sa gitna ng isla ay matatagpuan ang Resetsu Academy, isang military school na nagsasanay ng mga Oni upang lumaban sa Mamotero Agency. Nabigla si Shaki nang marinig na nasa isang isla siya, pero tinapak ni Nato ang mukha niya at sinabing hindi naman importante yon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Resetsu Academy ay magtuturo sa kanya ng lahat, mula sa pangkalahatang edukasyon, pagkontrol sa dugo ng Oni, mga teknik sa pakikipaglaban, at kasaysayan ng tunggalian ng Matero at Oni. Si Nato rin ang magiging homeroom teacher ni Shaki, at sinimulan na niyang ipaliwanag kung paano gumagana ang akademya. Pero para kay Shaki, masyado nang marami ang impormasyon at parang hindi na kayang i-handle ng pea-sized brain niya. Sa totoo lang, wala rin naman siyang pakialam sa lahat ng iyon, ang tanging gusto niyang malaman ay kung magiging sapat ba siyang malakas para makapaghiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Walang maipapangakong kasiguraduhan si Nato kay Shaki, ngunit malinaw niyang sinabi na kung hindi siya magiging sapat na malakas para labanan ang Matero Agency, tiyak na siya'y mapapalaya sa paaralan. Makalipas ang kaunting oras, nakabihis na si Shaki at tila sabik na pumasok sa isang kakaibang klase ng paaralan. Pero agad siyang binalaan ni Nato na may iba pang mga estudyanteng pumasa rin ngayong taon at sa totoo lang, siya marahil ang pinakawalang kakayahan sa lahat. Biglang naalala ni Shaki ang kanyang ama at tinanong si Nato kung nasaan na ang bangkay nito. Sagot ni Nato, nasa morgue pa rin ito dahil gusto nilang si Shaki mismo ang magayos ng libing ayon sa kanyang paniniwala. Medyo nalungkot si Shaki sa muling pag-alala sa kamatayan ng kanyang ama, pero pinaalalahanan siya ni Nato na walang saysay ang pagiging malungkot at tanging ang pagpalakas ng sarili ang dapat niyang pagtuunan ng pansin kung gusto niyang makapaghiganti. Sabi ni Shaki, mukhang mabait din pala si Nato, bagay na ikinahiya ng teacher at daldaling umalis habang sinabing kung hindi makakarating si Shaki sa klase bago siya, tanggal na agad ito. Sa hindi inaasahang paraan, nagawa ni Shaki na habulin si Nato, at habang iniisip niya kung paano ba siya papasok sa classroom para makuha ang maximum aura, bigla na lang siyang sinipa ni Nato papasok sa pinto. Dahil sa sobrang sablay ng kanyang entrance, pakiramdam niya ay may aura death na siya agad, kaya humingi siya ng tissue sa isang kaklaseng may maskara na nagngangalang Jin, para sa kanyang nosebleed. Ngunit mas matindi pa ang pagka-edgelord ni Jin kaysa sa mismong teacher nila. Sinabihan nito si Shaki na tumigil sa pakikipag-usap sa kanya. Uminit ang ulo ni Shaki at tinukso si Jin dahil wala pa raw itong sungay. Kalma lang na nagpakita si Jin ng kanyang mga sungay at sinabing ang mga tangalang na bagong recruit ang palaging ipinagyayabang ang sungay nila kahit hindi pa nila ito kayang kontrolin. Napaikan naman dito ang isa pang estudyante na si Akari, na isa ring hindi pa marunong magkontrol ng kanyang sungay. Naging tensyonado ang sitwasyon sa loob ng silid-aralan at tila magkakagulo na, lalo na nang lumapit si Shaki kay Jin para makipagharapan. Pero bago pa man lumala ang lahat, biglang lumitaw si Nato sa likuran nila at sa hindi maipaliwanag na paraan, bigla na lang nasa upuan na si Shaki, katabi si Jin, nang hindi man lang niya napansin kung paano nangyari. Ganoon din ang reaksyon ni Jin, nagulat din, pero si Nato ay walang oras para makipag-aksaya sa drama ng kanyang mga estudyante. Ipinahayag niya na para sa kanilang unang aralin, maglalaro sila ng tag. Dinala ni Nato ang lahat ng estudyante sa isang kagubatan at ipinaalam sa kanila na may isang oras silang ibinigay upang makabalik sa paaralan habang iniiwasang mahuli niya. Ipinahayag niyang ang sinumang hindi makakabalik sa oras ay automatikong matatanggal, at wala siyang pakialam kahit tutol si Shaki. Dagdag pa niya, malaya silang gumamit ng cane kanilang kapangyarihan, pero gagamit lang siya ng sarili niyang abilidad kapag may isa sa kanila ang tuluyang nag-berserk. Mayabang na nagsalita si Jin, sinabing baka mapatay siya kung hindi siya gagamit ng lakas, at walang pakialam si Nato. Sa halip, sinabi pa niya na kung sakaling may makapatay sa kanya, agad silang magtatapos sa akademya at malaya silang pumili ng squad na sase lang sa laban kontra Matero Agency. Ipinaliwanag niyang ang layunin ng paaralan ay ihanda sila para sa tunay na panganib sa mundo, at sa bawat hakbang, susubukan niya sila.
Tinanong niya ang lahat kung handa na sila, at buong tapang na sumagot si Shaki na ibubuhos niya ang lahat upang maipasa ang mga pagsubok. Ngunit may isa pa palang patakaran, kumuha si Nato ng 2 bola na, ayon sa biro niya, mas maliit pa kaysa sa akin. Sinabi niyang para makapasa sa pagsusulit, kailangang may dalang bola ang mga estudyante pagbalik nila sa akademya, sa kabigla niya itong inihagis sa restricted area. Naisip ng mga estudyante na dahil 2 lang ang bola, siguradong mag-aagawan sila. Ngunit nilinaw ni Nato na hahatiin sila sa 3 grupo. Sa unang team, kasama ni Shaki si Jin at ang mahiyain pero magalang na pink-haired na si Homer. Sa ikalawang grupo, nariyan ang siga na si Dakoti at ang nerdy na si Guji. Ang ikatlong grupo naman ay binubuo ng kinakabahang si Rocco at si Kaina, na sa kabila ng katahimikan ay tila pinakakumpiyansa sa lahat. Sinabi ni Nato na papasok siya sa restricted zone makalipas ang 15 minuto upang bigyan sila ng head start. Pero biglang kumontra si Shaki, sinabing ayaw niyang makipag-team sa maskarang weirdo na si Jin. Tinakat siya ni Nato na matatanggal siya kung hindi siya marunong makipagtulungan, kaya napilitan si Shaki na bawiin ang sinabi niya. Maya-maya, magalang na nagpakilala sa kanya si Homer, at dahil ito ang unang beses na nakausap ni Shaki ang isang babae sa buong buhay niya, tila hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Paglapit ni Homer kay Shaki, agad siyang nakaramdam ng butterflies in his stomach, kinilig siya sa hindi maipaliwanag na paraan. Buong kumpiyansa niyang sinabi kay Homer na poprotektahan niya ito, dahilan para mamula ang pisngi ng dalaga at sabihing hindi naman niya kailangang gawin iyon dahil ang gusto lang niya ay huwag makaabala. Sumunod na nagpakilala si Homer kay Jin, ngunit bilang isang edgy Tate fan, hindi man lang siya pinansin ni Jin. Dahil dito, bumalik ang mababang self-esteem ni Homer at napaiyak siya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa pagkakausap sa kanya. Galit na galit si Shaki at sinigawan si Jin dahil sa pananakit nito sa damdamin ng babae, pagkatapos ay agad niyang nilapitan si Homer at sinabing huwag niyang sirain ang cute na mukha niya sa pag-iyak. Bumalik siya kay Jin para kutsain ito, ngunit sagot lang ni Jin ay, tumigil ka sa pagiging beta sib. Bago pa lumala ang gulo, sumingit si Nato at sinabing pumasok na sila sa loob ng kagubatan dahil wala silang buong araw para magtalo. Agad na tumakbo sina Shaki at Jin papunta sa restricted forest, at matapos tumitig-titig muna sa paligid na tila walang direksyon, sumunod na rin si Homer. Sa loob ng gubat, nagsimulang tumalon-talon si Jin sa mga sanga ng puno gaya ng ninja mula sa Naruto, iniisip na kung mapatay niya si Nato, agad siyang makakagraduate at makakapasok sa kahit anong squad para harapin muli ang kanyang pinakamalupit na kaaway. Pero bigla siyang sinugod ni Shaki mula sa likod, dahilan para maputol ang kanyang mga iniisip. Tinanong ni Jin kung ano bang problema ni Shaki, at sagot nito ay gusto niyang patunayan na mas malakas siya sa kanya. Game rin si Jin sa laban at tinanggal niya ang kanyang maskara, ibinunyag ang malalalim at pangit na peklat sa paligid ng kanyang bibig. Medyo napatigil si Shaki, pero sinabing ang mga mahihina lang ang nagyayabang ng luma nilang peklat. Hindi nagpatalo si Jin, tahimik niyang tinanggal ang kanyang gloves at ipinakita na ang kamay niya ay puno rin ng tahi. Pinunit niya ang isa sa mga tahi at pinaagos ang dugo nito, na agad niyang ginawang mga circular saws. Nanlaki ang mata ni Shaki sa gulat, at sa loob-loob niya ay iniisip na baka aidmanda sila ng may akda ng Chainsaw Man dahil parang kinopya nila ang ideya. Tinawag siya ni Jin na duwag at sinabing tumakbo na lang siya kung natatakot. Ngunit matatag ang sagot ni Shaki, hindi siya pwedeng umatras, dahil kung gagawin niya iyon, hindi niya kailanman magagantihan ang pagkamatay ng kanyang ama. Nagulat si Jin sa narinig mula kay Shaki, ngunit bigla siyang naging seryoso at malamig habang sinasabi na hindi kailanman sila magkakaintindihan. Sagot naman ni Shaki, wala rin naman siyang balak siyang intindihin, sabay kagat sa hinlalaki niya para palabasin ang dugo. Subalit ngayong pagkakataon, hindi niya magawang gawing baril ang dugo niya, kaya napapraning siya, iniisip kung ano bang mali ang ginagawa niya. Dahil wala nang ibang opsyon, nagdesisyon siyang lumaban gamit ang isang kahoy na napulot. Pero agad niyang napagtanto na wala siyang laban kay Jin, na kayang pumutol ng malalaking puno sa isang hampas lang gamit ang chainsaw arms niya. Samantala, si Homer ay naglalakad sa gubat sa paghahanap kina Shaki at Jin, ngunit bigla siyang napatigil nang marinig ang malalakas na tunog ng pagbagsak ng mga puno. Kinabahan siya at muling umiral ang kanyang inferiority complex, iniisip na hindi siya nababagay sa isang lugar na ganito. Gayunpaman,
Naalala niya ang sinabi ni Shaki na cute siya, at dahil doon ay bahagya siyang nabuhayan ng loob. Nagpa siya siyang hanapin si Shaki, hindi niya namamalayan na ilang talampakan lang ang layo niya sa isa sa mga bola. Sa parehong oras, sinusubukan ni Shaki na lumaban gamit lamang ang kanyang kamao. Si Jin naman, kahit hindi ginagamit ang kanyang chainsaw powers, ay kayang-kaya pa rin siyang pabagsakin. Habang patuloy ang laban, iniisip ni Shaki kung paano ba nakakontrol ni Jin nang ganoon kaayos ang kanyang kapangyarihan. Ngunit napansin niyang ibang-iba ang abilidad ni Jin kumpara sa tornado-type blood control niya. Nawalan siya ng focus sa kakaisip sa tunay na likas ng kanilang powers, at sa pagkakataong iyon ay nataman siya ng isang malakas na suntok mula kay Jin, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Nadismaya si Shaki sa sarili at si Jin naman ay naglakad palayo, sabay sabing hayaan na lang daw umiyak ang talunan. Pero bago pa siya makalayo, biglang tumayo si Shaki at sinabing tapos na ang laban kung kailan siya mismo ang magsasabi nito. Naiinis na si Jin at nagpakawala ng chainsaw attack paarap kay Shaki, pero sa mismong sandaling iyon, dumating si Homer. Dahil sa likas niyang negative survival instincts, hindi man lang niya napansin na dumaan siya mismo sa linya ng atake. Nagulat si Shaki at agad siyang kumilos, nasagip niya si Homer, bagamat bahagya siyang nasugatan sa proseso. Agad siyang bumangon mula sa ibabaw ni Homer at galit na sinabihan si Jin na humingi ng tawad sa kanya. Ngunit sinagot siya ni Jin na kung namatay man si Homer, kasalanan na raw niya iyon dahil napakahina lang naman ng atake niya. Lalong nagalit si Shaki sa walang pakialam na sagot na iyon. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, bigla niyang narinig si Homer na paulit-ulit na bumubulong ng "I'm sorry" na parang panalangin. Nilapitan siya ni Shaki at sinabing wala siyang kasalanan, pero tila wala sa sarili si Homer at bigla na lang damyugaw ang kanyang ilong. Mula sa dugo niya, unti-unting nabuo ang isang higanteng anyo ng tao, isang dambuhalang nilalang, na ikinagulat nina Jin at Shaki, habang pareho silang napasigaw, anong klaseng Attack on Titan ta? Sinabihan sila ni Homer na tumakbo na dahil ang babaeng Titan daw niya ay papatayin sila. Kasunod nito, bigla na lang pinakawalan ng female Titan ang isang malakas na atake sa lupa at muntik nang tamaan si Shaki, na naisalba lang ang sarili sa huling segundo. Si Jin naman ay sumugod paarap sa Titan, gamit ang kanyang chainsaws, pero halos wala iyong epekto sa napakalaking katawan ng kalaban. Tinanong ni Shaki si Homer kung hindi ba niya kayang kontrolin ang dambuhalang nilalang, ngunit humingi ito ng tawad at sinabing wala siyang magawa. Dahil sa matinding pagdurugo, bigla siyang nawalan ng malay. Napagpasyahan ni Shaki na ilayo si Homer sa Titan upang matulungan siya, pero laking gulat niya nang nakita niyang binabantayan ng Titan si Homer sa halip na saktan. Pati si Jin ay nagtaka kung ang dugo ba ni Homer ay may sariling isipan. Bigla na lang nagsimulang samuka ng dugo ang female Titan, at habang nagtago si Jin sa likod ng bato, sinalo naman ni Shaki ang buong bagsik ng pag-atake. Habang umiiyak, pakiusap ni Homer sa Titan ay tumigil na ito sa pagtawag sa kanya ng ate, bagay na hindi rin maintindihan ni Shaki. Muli siyang pinakiusapan ni Homer na tumakbo na, pero matigas ang loob ni Shaki at sinabing kung aalis siya ngayon, mamamatay sa pagdurugo si Homer, at ayaw na niyang may mamatay pang isa sa harapan niya. Bigla namang yumalulong ang Titan ng isang malakas na sigaw, at ang shockwave nito ay umabot hanggang sa labas ng gubat, na naramdaman din ng ibang estudyante. Pinagmamasdan ni Nato ang lahat mula sa ibabaw ng punong kahoy at nagpasyang hayaan muna sina Shaki at Jin na subukan ang sarili nilang paraan para pigilan ang blood release ni Homer bago siya makialam. Samantala, sa mismong lugar ng labanan, sinubukang saktan ni Shaki ang sarili para palabasin ang dugo at gamitin ito bilang sandata, ngunit bigo siyang makabuo ng kahit anong anyo ng kapangyarihan. Inatake si Shaki ng female Titan, at bagamat nagawa niyang umiwas, bigla itong sumungkit ng malalaking bato mula sa lupa at inihagis sa kanya. Tinamaan siya at napalipad palayo, ngunit higit pa sa sugat ng katawan, ang pinakamasakit ay ang pakiramdam na wala siyang silbi. Hindi pa siya kailanman natalo sa laban, pero ngayon, isa na lang siyang mahina at inutil na bata. Napaiyak siya sa matinding pagkadismaya, ngunit biglang lumabas si Jin para tumulong sa laban at sinabi sa kanya na umuwi na lang siya kung iiyak lang siya tulad ng isang crybaby. Nag-init ang ulo ni Shaki at sinabi na pinapawisan lang ang mga mata niya, pero hindi na siya pinansin ni Jin at sinimulang buksan muli ang sarili niyang sugat.
Sa pagkakataong ito, bumuo siya ng dalawang magkaibang uri ng chainsaws sa magkabilang braso. Ramdam pa rin niya ang epekto ng nakaraang atake ng Titan, ngunit determinado siyang manalo sa kahit anong laban sa harapan niya. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Nato ang mga nangyayari at humanga siya sa kakayahan ni Jin na makalikha ng dalawang magkaibang sandata ng sabay. Ipinaliwanag niya na ang Oni Blood ay maaaring maging kahit anong anyo na kaya mong maisip, ngunit madalas itong naaapektuhan ng trauma sa nakaraan, personal na hilig, at karanasan ng gumagamit. Samantala, mabilis na umatake si Jin, gamit ang circular chainsaw para makaakyat sa katawan ng Titan. Tinangkang gayahin ni Jin si Levi Ackerman sa pag-atake sa batok ng Titan, ngunit nagawang ipagtanggol ng Titan ang sarili sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng isang braso. Habang nakikipaglaban si Jin, sumisigaw si Shaki sa kanyang kamay, pinipilit itong lumikha ng kahit anong sandata. Nagtataka siya kung bakit si Jin ay nakakapaggawa ng weapon habang siya'y wala man lang mailabas. Ngunit bigla niyang napagtanto, lahat ng ginagawa ni Jin ay pawang mga panghiwa, mga gamit sa pagputol. Si Homar naman, may koneksyon sa kanyang female Titan. Naalala niya na mahilig siya sa mga baril, mas higit pa sa isang average na American. Doon niya naintindihan, kaya niyang lumikha ng baril dahil personal niyang gusto ito. Sa wakas, nakuha niya ang key sa pagkontrol ng kanyang kapangyarihan. Samantala, nahihirapan na si Jin sa pakikipaglaban sa Titan, lalo na nang biglang yumalulong ito ng napakalakas, isang roar na literal na nagpapasabog sa kanyang mga eardrums. Nawala kay Jin ang kanyang balanse matapos ang matinding sigaw ng female Titan, at inakala niyang katapusan na niya iyon. Maging si Nato ay naghahanda ng makialam, ngunit biglang sumigaw si Shaki at sinabing siya na ang lalaban. Nakapwesto siya habang nakatutok sa Titan gamit ang isang malakas na grenade launcher, at humanga si Nato na nakuha na ni Shaki kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tuwang-tuwa si Shaki na subukan ang kanyang bagong sandata, pero bago pa siya makaputok, umatake na ang Titan. Mabilis niya itong naiwasan at pinaputokan ng granada, isang direktang tama na agad sumabog at pinaira-piraso ang female Titan. Napamangha sina Jin at Nato sa nasaksihan nilang lakas. Habang nawawala na ang Titan at nagkakalat sa hangin ang kanyang mga piraso, nawala ng malay si Homar. Samantala, si Jin ay nanatiling nakatulala sa lakas ng atake ni Shaki, nang biglang bumuhos ang tila dugo mula sa langit. Ngunit hindi pala ito tunay na ulan ng dugo, kundi ang mga patak ng dugo mula sa pagsabog ng Titan na bumagsak sa paligid at unti-unting naging ordinaryong ulan. Napagtanto ni Jin na hindi lang basta pinatay ni Shaki ang Titan, kundi naapektuhan pa nito ang mismong panahon. Ngunit si Shaki, imbes na pagtuunan ng pansin ang nangyaring iyon, agad na tumakbo kay Homar upang tingnan kung ayos lang siya. Ngunit habang papalapit siya, unti-unting lumabo ang kanyang paningin hanggang sa bumagsak siya sa lupa, hindi na makagalaw. Sa oras ding iyon, dumating si Nato at sinabing sobrang dami ng dugong nailabas ni Shaki kaya wala nang natitirang lakas sa katawan niya. Pinilit ni Shaki na tumayo at sinabing kaya pa niyang lumaban, ngunit hindi pa lumilipas ang 5 segundo ay muli siyang bumagsak. Tinawag siya ni Nato na noob, na hindi pa marunong magkontrol ng sariling kapangyarihan, pero sa loob-loob niya, alam niyang ang lakas ni Shaki ay hindi ordinaryo, ito ay higit pa sa kahit anong nakita niya noon. Ipinaliwanag niya kay Shaki na kung sosobra sa paggamit ng dugo, maaari pa siyang mamatay. Ngunit sa halip na kabahan para sa sarili, nag-alala si Shaki para kay Homar. Nakiusap siya kay Nato na tingnan muna si Homar dahil maaaring masyado rin itong nawalan ng dugo, okay lang daw siya kahit mauna siyang alagaan. Hindi inaasahan ni Nato na magagawa pa ni Shaki na isipin ang kapakanan ng iba sa kabila ng kalagayan niyang halos wala ng malay. Ngunit bago pa man siya makalapit para tumulong, biglang nagpakawala si Jin ng isang surprise attack laban sa kanya. Buti na lang, mabilis ang reflexes ni Nato at agad niyang nablock ang pag-atake ni Jin, sabay tulak pabalik dito. Sinabi ni Jin na hindi nila kailangang mag-aksaya ng oras sa mga talunan. Tinignan siya ni Nato at tinanong kung anong mangyayari kung mamatay si Homar dahil hindi ito naagapan ng emergency treatment. Walang pakialam si Jin at sinabing hindi niya problema iyon. Nakadama ng matinding pagkadismaya si Nato at tahasang sinabi na galit siya sa mga makasariling kagaya ni Jin. Pero walang pake si Jin, ang gusto lang niyang malaman ay kung totoo bang pwede na siyang mag-graduate kung mapapatay niya si Nato.
Sinigurado ni Nato na totoo ang sinabi niya, at sapat na iyon para sumugod si Jin ng buong lakas. Sinubukan niyang tamaan si Nato gamit ang blood chainsaw, pero na-block ito gamit ang multipurpose umbrella ni Nato, na tila gawa sa parehong material ng pants ni Hulk dahil kahit anong tama, hindi na si Syra. Pagkatapos, pinindot ni Nato ang isang button sa payong para maglabas ng makapal na usok. Akala ni Jin ay susugurin siya nito gamit ang surprise attack, kaya inihanda niya ang sarili para umatake kapag lumapit si Nato. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang tamaan ng mabilis na rubber bullets. Agad siyang nagtago sa likod ng puno, habang patuloy ang pagpapaputok ni Nato gamit ang kanyang umbrella gun. Sinabi ni Nato na hindi naman nakamamatay ang mga bala, pero siguradong masasaktan ito ng todo. Sinadya pa niya ang tama sa injured hand ni Jin para mas madagdagan ang pinsala. Napagtanto ni Jin na plano ni Nato na panatilihin ang distansya sa kanilang dalawa, dahil iniisip nitong puro close range lang ang abilidad niya. Pero may mga itinatagong trick si Jin para sa mga ganitong pagkakataon. Kaya bigla siyang lumabas mula sa likod ng puno, umiwas sa mga bala, at nagpakawalan ng mga lumilipad na blades papunta kay Nato. Naiwasan naman ito ni Nato ng madali, pero nagulat pa rin siya sa kakayahan ni Jin na lumaban sa long range. Hindi tumigil si Jin sa pag-atake at biglang lumitaw sa ere, nasa likuran na ni Nato, iniisip na hindi na ito makakadepensa. Ngunit sa halip na magulat, binato lang ni Nato ng bomba si Jin. Nataranta si Jin, pero sa kabutihang palad, isa lang pala itong harmless smoke bomb. Napailing siya at inisip na siguradong babarilin na naman siya ni Nato mula sa malayo. Dahil dito, hindi inasahan ni Jin na biglang lilito si Nato mula sa likod at bibigyan siya ng isang spine-crushing punch na nagpabagsak sa kanya. Habang nakahandusay, sinermonan siya ni Nato na sa isang tunay na labanan, ang pagiging kumpiyansa sa sariling prediksyon ay isang malaking kahinaan na madaling mapasok ng surprise attacks. Si Jin ay labis ng sugatan at pagod para makagalaw, pero pilit pa rin siyang tumatayo. Kaya napilitan si Nato na baligtarin ang kanyang payong at gamitin ito bilang hawla para ikulong si Jin. Patuloy na nagpupumiglas si Jin para makatakas sa loob ng umbrella cage, kaya tinanong siya ni Nato kung ganoon na lang ba niya kagustang makita ang kanyang ama. Biglang natahimik si Jin sa narinig at nagtanong kung paano nalaman ni Nato ang tungkol doon. Sagot ni Nato, tiningnan niya ang mga record ni Jin kaya alam niya ang ilang bagay tungkol sa kanya, kasama na ang katotohanang ang kanyang ama ay isang Mama-Otero. Sa sandaling iyon, tila gumalaw ang bawat selula sa katawan ni Jin sa matinding galit. Samantala, nabigla si Shaki sa revelasyon, pareho pala sila ng pinanggalingan ni Jin. Ngunit si Jin ay punong-puno ng galit at galit na inamin na ang ama niyang Mama-Otero ang Some-Ire sa buong buhay niya, pinatay ang kanyang pamilya, ginamit siya sa mga eksperimento, at iniwan siyang pan ng peklat sa katawan. Naalala niya ang mga panahong nabubuhay siya sa basura, pinipilit mabuhay habang iniipon ang puot laban sa ama. Nangakong papatayin niya ito sa sarili niyang mga kamay, kahit ipagsapalaran pa niya ang buhay niya. Dahil sa labis na galit, biglang bumuhos ang lakas sa katawan ni Jin at nagawa niyang wasakin ang hawla ng payong na pumipigil sa kanya. Ngunit bago pa siya makakilos, agad siyang sinunggaban ni Nato sa mukha at binagsak sa lupa, kasabay ng sigaw, "Tanga ka talaga." Sinabihan siya ni Nato na kung mamamatay siya habang habol ang kanyang hangarin, isa lang siyang idiot na hindi kailanman mararating ang pangarap niya. Mas mabuting mabuhay, kahit masaktan, mapahiya, o matalo, kung ito ang daan para matupad ang layunin. Sa wakas, napahinto si Jin at hindi na kumilos, tumawag na si Nato sa paaralan para humingi ng nurse at sinabi niyang may sugatang estudyante sa lokasyon. Ipinabatid din niya na si Homar ay pinalabas na sa test dahil sa sobrang blood loss at si Jin ay nakatali na rin, tapos na sa pagsubok. Samantala, si Shaki ay nakatayo pa rin at sinabi ni Nato na mayroon na lamang siyang 6 na minuto bago matapos ang time limit. Hawak ni Nato ang isa sa mga bola at sinabi kay Shaki na may 2 pagpipilian siya, agawin ito mula sa kanya, o hanapin ang natitirang bola at makabalik sa paaralan sa loob ng 5 minuto. Reklamo ni Shaki, hindi raw patas ito, pero wala siyang magawa kundi sumunod sa mga patakaran ni Nato. Agad namang tumakbo si Nato palayo, at si Shaki ay humabol, gusto niyang makita kung anong plano nito. Samantala, nanatiling tahimik si Jin habang nakatali sa puno, nang biglang lumabas si Shaki mula sa mga damuhan malapit sa kanya.
Nilapitan niya si Jin at sinabing palalayain niya ito kapalit ng pakikipagtulungan. Nabigla si Jin sa alok, ngunit ipinaliwanag ni Shaki na wala ni isa sa kanila ang kayang talunin si Nato ng mag-isa, pero kung magsasama sila, may pag-asa silang manalo. Tumanggi si Jin at sinabing ang mailigtas ng isang idiot ay nakakababa ng kanyang dangal. Hindi na rin sinubukang tanggihan ni Shaki ang label na idiot, tanggap niya iyon. Tinanong na lang niya si Jin kung mas mahalaga ba talaga ang pride niya kaysa sa mga pangarap niya, dahil hinding-hindi niya maaabot ang mga iyon kung mananatili lang siyang nakaupo at nakatali. Tinanong ni Jin kung bakit ba pinakikialaman ni Shaki ang buhay niya, at dito ibinunyag ni Shaki na Ma'am Otero rin ang kanyang ama. Gulat na gulat si Jin at doon na ibinagsak ni Shaki ang klasikong Naruto line, magkapareho tayo. Sa kabilang banda, hinahanap ni Nato si Shaki at dahil hindi niya ito makita, nagdududa siyang bumalik pa ito. Ngunit bigla niyang nakita si Shaki na tumatakbo habang murang-mura si Jin. Napagdesisyonan ni Nato na tapusin na ito at agad siyang tumalon pababa para harangin si Shaki, sabay sabing nauubos na ang oras niya, habang ipinapakitang hawak pa rin niya ang bola. Habang nakatigil, galit na galit si Shaki sa isip niya kay Jin, hindi dahil hindi siya tinulungan, kundi dahil kahit nailigtas na siya, gusto pa rin itong siya ang masunod. Biglang tumalon si Jin mula sa itaas papunta kay Nato, kunwari aagawin ang bola. Madaling naiwasan ito ni Nato, pero iyon lang pala ay isang feint, ang totoong galaw ni Jin ay ang paghagis ng isang batong may tali, na agad pumulupot sa katawan ni Nato. Sa isang iglap, na-restrain siya, at agad namang sinalo ni Shaki ang kabilang dulo ng tali. Sabay na hinailan ni Shaki at Jin si Nato gamit ang lahat ng lakas nila, ngunit itinukod ni Nato ang mga paa niya sa lupa. Tiwalang kulang sa stamina ang dalawa para mapatumba siya. Bigla namang nagpaputok si Jin ng blood blade papunta kay Nato, na napilitan itong umiwas, at sa mismong sandaling iyon, nawala ang balanse niya. Sapat na iyon para kay Shaki na sumugod at patamaan ang bola mula sa kamay ni Nato. Tumilapon ang bola at napunta malapit kay Jin, sigurado si Nato na kung subukang dalhin ni Jin ang bola pabalik sa academy, tiyak na susubukan itong agawin ni Shaki. Plano niyang samantalahin ang pagkagulo ng dalawa para mabawi ang bola. Ngunit laking gulat niya nang sabihan ni Shaki si Jin na kunin ang bola at tumakbo na. Agad namang sinunod ni Jin ang sinabi, habang tuwang-tuwang sumisigaw si Shaki ng suporta. Nakuha namin to sayo, Nato, sigaw niya, pero agad siyang pinaalalahanan ni Nato na tanging ang taong makakabalik sa academy na may hawak ng bola ang makakapasa, at sa ngayon, si Jin lang iyon. Nanlaki ang mata ni Shaki. Napagtanto niyang wala pala siyang naisip na strategy, at napagtanto rin ni Nato na isa siyang complete idiot na hindi iniisip ang consequences bago kumilos. Agad siyang nagsisi sa naging desisyon at sumigaw kay Jin na bumalik, pero sobrang layo na nito para marinig pa siya. Sigurado si Jin na makakarating siya sa academy sa oras, pero naisip niyang imposible ang lahat ng ito kung wala si Shaki. Kaya hindi niya kayang iwan ito, bigla siyang bumalik at tumakbo pabalik kay Shaki, na natulala at tinanong siya, naliligaw ka ba tulad ni Zoro? Sinagot siya ni Jin ng, tumahimik ka, at sinabing ang tanging dahilan kung bakit siya bumalik ay dahil ayaw niyang i-credit ang kanyang tagumpay sa isang idiot. Mas pipiliin pa raw niyang mabaygo at abutin ang pangarap sa sariling lakas. Kaya inalok niya ang bola kay Shaki at sinabing siya na ang magdala nito pabalik sa academy. Ngunit bago pa sila magkaabutan, biglang may tumakbong maliit na pink na nilalang na parang bullet train, humarang sa gitna nila. Agad namang pinatigil ni Nato ang test at sinabing huwag na silang mag-away pa lalo na't nariyan na si Muko, ang kanilang high-speed Surir delivery pet. Alam ni Nato na ipinapadala lamang si Muko kapag may emergency. Kaya agad niyang inactivate ang radio na nasa likod nito at natanggap ang mensahe ng request for backup mula sa Kyoto branch na kasalukuyang inaatake ng Ma'am Otero Agency, sa labas ng test zone. Samantala, ang ibang estudyante ay tahimik na naghihintay sa labas, iniisip na nabigo na sina Shaki at Jin dahil lumampas na sa time limit. Ngunit bigla namang dumating si Nato kasama sina Shaki at Jin, at ibinalita sa lahat na nasa panganib ang Kyoto branch at humihingi ito ng agarang tulong. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang pagsubok, agad silang pupunta roon. Agad silang sumakay ng bangka patungong Kyoto branch, at halatang hati ang saloobin ng mga estudyante, may kaba at may excitement, sa ideyang agad silang mapupunta sa isang tunay na battlefield,
Ngunit nilinaw ni Nato na hindi sila makikipaglaban, ang kailangan niya ay ang suporta nila para sa mga tunay na mandirigma na lalaban. Pagdating nila sa Kyoto, pinangunahan sila ni Naito Madano papunta sa paligid ng isang kilalang templo at sinabi niyang nasa ilalim mismo nito ang base ng Oni Agency. Dinala niya ang mga estudyante sa isang karaniwang mukhang restaurant kung saan sinalubong sila ng isang nakakatakot na matandang babae. Pagdating nila sa sala, ipinakita ng matanda ang isang sekretong underground staircase na magdadala sa kanila sa kanilang destinasyon. Samantala, sa ibang lugar, si Tsubakiri Momamiya, isang captain ng Momotaro Agency, ay katatapos lang tumapos ng isang unit ng mga Oni. Tinawag niya ang mga ito na parang mga uod na nagpapanggap na sundalo. Sinabihan siya ng kanyang vice captain na si Yumogi Momokusa na nasobrahan na naman siya, at nagreklamo ito sa kalat na ginawa niya dahil mahirap itong linisin. Sagot ni Tsubakiri, naiirita lang talaga siya kapag nakakakita ng maggots, at mas gugustuhin pa niyang makalaban ng isang babaeng Oni dahil mas matatag ang mga ito at mas kayang tiisin ang sakit, na para sa kanya ay perpekto para sa kanyang mga eksperimento. Sinabi ni Yumogi na nakakadiri ang mga eksperimento niya at kinasusuklaman niya ang mga ito, lalo na ang bagay na papalapit sa kanila. Ipinakilala ni Tsubakiri ang kanyang paboritong nilalang na pinaghalo ang aso, unggoy, at Faisen, na pinangalanan niyang Ugly, isang bagay na sang-ayon din si Yumogi na pangit nga. Ipinaliwanag ni Tsubakiri na si Ugly ay isang mahalagang research specimen at tapat na miyembro ng kanilang anti-Oni biological weapons. Sinabi ni Yumogi na ang trabaho nila ay pumatay ng mga mapanganib na Oni at iligtas ang mga sibilyan, at dapat ay mas tumulong siya roon kaysa mag-aksaya ng oras sa nakakatakot na pananaliksik. Tugon ni Tsubakiri, napaka-interesante ng Oni blood at tumutulong siya sa sariling paraan. Kung matututo silang kontrolin ang Oni blood, malaki ang maitutulong nito sa Momotaro Agency. Dagdag pa niya, kung magagawa nilang gawing gamot ang healing factor ng Oni blood, baka yumaman pa sila ng higit kina Alain, Jeff, at Zoc. Paalala ni Yumogi, may katulad ding kakayahan ang mga Momotaro, ngunit sagot ni Tsubakiri, hindi matalino ang mag-eksperimento sa mga tao. Gayunpaman, para kay Tsubakiri Momamiya, ang mga Oni ay parang mga maggots, at sinasabi niyang dapat silang gawing eksperimento dahil sayang lang kung basta papatayin. Isang batang Oni na nakatago sa likod ng kanto ang nakarinig sa lahat ng ito, at pilit na pinipigilan ang sarili na gumawa ng ingay. Nang marinig niya ang mga yapak ni Tsubakiri at Yumogi Momokusa na papalayo, nakahinga siya ng maluwag, pero iyon pala ang magiging fatal mistake niya dahil narinig siya ni Tsubakiri at agad itong lumapit sa kanyang kinaroroonan. Natakot ang bata at nagpasya si Tsubakiri na dalhin siya sa laboratorio. Sinabi ni Yumogi na patutulugin niya ang bata para hindi magdulot ng problema, ngunit habang sinusubukan niya itong gawin ng walang anesthesia, may patak ng dugo na tumalsik sa coat ni Tsubakiri. Napagtanto ni Yumogi na ito ay magiging malaking problema, hindi para sa kanya, kundi para sa batang Oni. Lumapit si Tsubakiri at sinimulan itong sipin, sabay sabing kahit naaakit siya sa Oni blood, ito ay isang maruming bagay at hindi niya ito palalampasin sa kanyang uniforme. Tinanong niya ang bata kung malapit lang nakatira ang kanyang mga magulang at kung kabilang ba sila sa grupong napatay niya kanina. Nang walang sagot, binuhat ni Tsubakiri ang mga bangkay ng mga Oni sa paligid at ipinakita sa bata, tinatanong kung naroon ba ang kanyang mga magulang. Sa sobrang takot, hindi pa rin makapagsalita ang bata kaya nagpasya si Tsubakiri na ipitain siya gamit ang mga bangkay. Naluluha si Yumogi sa pagkasuklim dahil sa lahat ng kakayahan ng mga Momotaro na nakita niya, ang kay Tsubakiri ang pinaka-diabolical. Ang itim na usok na lumalabas sa mga katawan ng patay ay isang espesyal na bakterya na naninirahan sa kanilang dugo, at ginagamit nila ito para lumikha ng mga sandata. Ngunit si Tsubakiri ay kayang gamitin ang bakterya para kontrolin ang mga bangkay, isang bagay na hindi pa rin matanggap ni Yumogi. Pagkatapos patayin ang bata, inutusan ni Tsubakiri si Ugly na kainin ang higanteng Oni dumpling habang sila ay maghahanap pa ng ibang maggots na papatayin. Samantala, sina Shaki Ichinos at ang iba pang estudyante ay naglalakad sa isang malawak na tunnel, at sinabi ni Naito na may ilang tindahan sa lugar na ito na may access papunta sa tunnel na direktang nagdadala sa kanilang base. Di nagtagal, nakarating sila sa gate na magdadala sa kanila sa lugar sa ilalim mismo ng Uruda Temple,
na dinisenyo tulad ng isang tradisyonal na Japanese house. Hindi makapaniwala ang mga estudyante nang sabihin ni Naito Madano na ito ang headquarters ng Kyoto Division ng Oni Agency. Biglang lumabas mula sa isang silid ang isang doktor na nagrereklamo tungkol sa dami ng trabaho niya, ngunit agad nagbago ang tono nito nang makita si Naito. Masigla niya itong binati at inayos pa ang kanyang buhok nang mapansin ang isang magandang babae na blonde, ngunit mabilis siyang tinanggihan nito. Hindi naman siya masyadong nasaktan dahil sanay na siya sa mga rejection. Tinanong ni Shaki Ichinoz kung sino ang clown na ito, at ipinakilala siya ni Naito bilang si Kyoya Waranzaka, commander ng support unit sa Kyoto base. Dagdag ni Kyoya, magkaklase raw sila ni Naito noon sa academy. Ngunit walang oras si Naito para makipagkwentuhan at nagpa siya itong dumiretso sa front lines. Hiningi ni Shaki na isama siya, at ganoon din ang ibang estudyanteng mas gusto pang sumama kaysa maiwan sa piling ng isang weirdo tulad ni Kyoya. Ngunit hindi pinakinggan ni Naito ang mga reklamo at sinabi kay Kyoya na gamitin ang mga batang ito ayon sa gusto niya bago umalis. Dumating naman ang nurse at sinabihan si Kyoya na bumalik sa trabaho. Napansin din nito ang mga estudyante mula sa academy at inutusan silang magbihis kaagad dahil kailangan nila ng tulong. Mabilis silang nagsuot ng uniforme bilang assistant nurses at pumunta sa makeshift hospital kung saan maraming sugatang Oni ang dumaraing sa sakit. Isa sa mga bagong dating ay nawalan ng parehong binti at may iba pang malulubhang sugat na nagbabanta sa kanyang buhay. Nabigla si Shaki sa kalagayan nito, at sinabi rin ng nurse na tatagal na lamang ito ng halos 3 minuto kung magpapatuloy ang ganoong kondisyon. Ngumiti lang si Kyoya at sinabing hindi nila hahayaang mamatay ito, ngunit napaikan si Shaki at sinabihan siyang tigilan ang pagbibigay ng walang kwenta at peke na pangako. Pinuri ni Kyoya ang katapatan at kabutihan ng puso ni Shaki, ngunit sinabi rin niya na isa siyang malaking tao sa lugar na ito at nagpa siyang ipakita sa mga bata kung paano talaga ginagawa ang tunay na support work. Samantala, sa ibang lokasyon, katatapos lang ni Tsubakiri Momamiya at Yomogi Momokusa na tapusin ang captain at vice captain ng isa pang grupo. Takot na ang natitirang mga Oni kina Tsubakiri Momamiya at Yomogi Momokusa, ngunit nadismaya si Tsubakiri dahil wala siyang makakalaban na malakas at puro nobodies lang ang natira. Ngunit agad ding natupad ang gusto niya nang dumating si Naito Madano at mabilis na inactivate ang kanyang ability. Napangiti si Tsubakiri nang makita ito, ngunit hindi siya binigyan ni Naito ng pagkakataong magtagal ang tuwa dahil agad nitong pinakawalan ang kanyang killer move laban sa kanya. Labis ang tuwa ng mga Oni na makita si Naito bilang tagapagligtas nila, ngunit hindi tinablan si Tsubakiri sa unang atake dahil ginamit niya ang bangkay ng napatay na Oni captain at vice captain bilang meat shields. Ipinakita rin na matagal na pala silang magkakilala ni Naito at nag-usap sila na parang dating magkaibigan. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Naito sa Kyoto dahil hindi ito sakop ng kanyang teritoryo, at binanggit pa niyang may narinig siyang lugar kung saan nagtitipon ang mga Oni at tao ng Kyoto, na kapag winasak, mawawala raw ang buong problema. Nagkunwari si Naito na walang alam, ngunit sinabi ni Tsubakiri na handa siyang sumuko kung mismong si Naito ang magsasabing hindi totoo ang lugar na iyon. Pagkatapos ay nagbiro siyang magse-sightseeing na lang sa malaking templo, ngunit kinabahan si Naito dahil alam niyang matalas ang instinct ni Tsubakiri. Nagpa siyang pigilan ito sa mismong lugar at maghanda para sa isang seryosong laban. Samantala, sa headquarters, ikinonekta ni Kyoya Waranzaka sa kanyang katawan ang maraming blood pipes, kaya natanong ni Shaki Ichinoz kung hindi ba mas dapat na ibigay ang dugo sa mga sugatan. Sinabihan siya ng nurse na manahimik at manood na lamang habang si Kyoya ay lumapit sa pinakamalubhang sugatan. Tinanong niya ito kung gusto nitong mag-regrow ang mga kamay o paa, dahil hindi pwedeng pareho. Sa kabila ng hirap, pinili ng sugatan ang kanyang mga kamay upang muli niyang maiakap ang kanyang mga anak. Nangako si Kyoya na magagawa iyon, ngunit babala niya, masakit ang prosesong ito. Binuksan niya ang kanyang pulso upang ipainom ang sariling dugo sa sugatan. Ipinaliwanag na kaya nitong i-boost ang healing ability ng isang normal na Oni ng maraming ulit. Pagkapasok ng dugo at magsimulang umepekto, napasigaw sa matinding sakit ang sugatan, kaya inutusan ng nurse ang mga estudyante na hawakan ito ng mahigpit. Agad na sinunod ni Shaki Ichinoz at ng iba pang estudyante ang utos ng nurse, habang inutusan naman nito ang iba na kumuha pa ng dugo mula sa kabilang silid.
Ilang sandali lang, may lumitaw mula sa nakabandage na braso ng sugatan, mga hugis na tila kahawig ng daliri ng tao, na ikinapangilabot ni Shaki. Dumating din ang ibang estudyante at biglang muling tumubo ang mga braso ng sugatan, pati ang matinding paso sa kanyang dibdib ay tuluyang gumaling. Agad lumapit si Shaki kay Kyoya Waranzaka at tinanong kung maaari ring ma-regenerate ang mga paa nito. Sumang-ayon si Kyoya ngunit ipinaliwanag na dapat itong gawin ng punti-unti at gamit ang maliliit na dose ng kanyang dugo dahil sobra na ang naiinom ng sugatan. Kung sosobra pa, baka makabuo ito ng antibodies at hindi na umepekto ang dugo. Lumapit si Kyoya sa pasyente at sinabi rito na magre-retiro na ito mula sa combat unit, ngunit maaari siyang sumali sa support unit upang makatulong sa iba. Dagdag pa niya, kapag may prosthetics na, makakapaglaro na ito muli kasama ang kanyang mga anak, bagay na nagpaiyak sa lalaki. Humarap si Kyoya sa mga estudyante at ipinaalala na maaaring sila rin ang nasa kalagayan ng pasyente balang araw. Naiintindihan daw niya ang glory chasing at aura farming na ginagawa sa front lines, ngunit pinaalalahanan niya na nagtatagumpay lamang ang mga nasa harapan dahil may mga taong nakasuporta sa kanilang likuran, at iyon ang papel ng support unit. Lubos na humanga si Shaki at ilan pa sa kanya, at sinabi nilang handa silang tumulong sa anumang paraan. Sinabi ni Kyoya na kailangan niya si Shaki para sa isa pang bagay, at dinala siya sa isang batang babae na nagngangalang Mai, na dinala kahapon matapos atakihin ng Momotaro Agency. Nawawala pa rin ang mga magulang nito, at gusto ni Kyoya na gamitin ang kabaitan ni Shaki upang pasayahin ang bata. Tinanggap ni Shaki ang gawain at sinimulan ang pakikipag-usap sa bata, na unti-unting nagbukas ng loob sa kanya. Nang tanungin niya ito tungkol sa paaralan, sinabi ni Mai na hindi siya kailanman nag-aral. Habang iniisip ni Shaki kung pasaway din ba ang batang ito tulad niya, dumating ang support unit dala ang ilang bangkay mula sa battlefield, at kabilang sa mga ito ang mga magulang ni Mai. Napaiyak ng todo si Mai nang makita ang bangkay ng kanyang mga magulang, at sinabi ni Kyoya Waranzaka na kahit gaano na siya katagal sa trabaho, hindi siya kailanman masasanay sa ganitong masasakit na eksena. Ngunit sa likod ng mga bangkay na ito ay may mas malalim at mas kasuklam-suklam na plano kaysa sa iniisip ng lahat. Ibinunyag ni Tsubakiri Momamiya kay Naito Madano na nilagyan niya ng espesyal na bakterya ang ilang bangkay ng Oni. Alam niyang dadalhin ng support unit ang mga ito sa base para bigyan ng maayos na libing, at mula roon, makokontrol niya ang mga bangkay mula sa malayo upang sirain ang base. Nabigla si Naito sa narinig, at nagpa siya si Tsubakiri na subukan kung gumana ang kanyang plano. Ginaising niya ang bangkay ng ama ni Mai habang abala sina Shaki at Kyoya, at labis na natuwa si Mai, iniisip na buhay pa ito. Ngunit bigla siyang sinimulang sakalin nito sa utos ni Tsubakiri. Mabilis na napansin ni Shaki at Kyoya ang nangyayari, at agad na naunawaan ni Kyoya na ito ay kakayahan ni Tsubakiri. Inutusan niya si Shaki na takpan ang mga mata ni Mai, at nang sumunod ito, sinaksak ni Kyoya ang utak ng lalaki gamit ang dalawang matutulis na kutsilyo, dahilan para mawalan ito ng galaw. Nang makita na muli ni Mai ang kanyang ama, lalo siyang napaiyak sa sinapit nito, napagtanto naman ni Kyoya na maaaring may iba pang puppet zombies sa paligid na katulad nito. Sa ilalim ng impluwensya ni Tsubakiri, nagsimulang umatake ang mga bangkay ng Oni laban sa mga manggagawa ng support unit at hindi rin nila pinaligtas ang mga sugatang Oni na nakatakas mula sa laban. Hirap si Kyoya na pamunuan ng sitwasyon dahil siya mismo ay inatake ng 12-12 ng bangkay ng Oni. Samantala, si Shaki ay nasasakal ng nanay ni Mai, habang si Mai naman ay walang nagawa kundi umiyak at pakiusapan ang kanyang ina na tumigil. Katatapos lang niyang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang ama, kaya't hindi na kayang saksakin pa ni Shaki ang nanay niya mismo sa harap ng kanyang mga mata. Dahil hindi pa malinaw ang kontrol ni Shaki sa kanyang Oni abilities, binigyan siya ni Naito ng handgun noong nasa barko pa sila papunta sa lungsod. Ang mga bala ng baril ay hinaluan ng dugo ni Shaki, kaya mas mapanganib ito kumpara sa ordinaryong bala. Nagdadalawang isip si Shaki kung gagamitin niya ang baril para makawala, pero dahil nakasalalay ang kanyang buhay, pinili niya ang mahirap na desisyon, niyakap niya si Mai para hindi makita ng bata ang mangyayari at binaril sa ulo ang zombie na ina nito. Pagkatapos, binaril din niya ang mga Oni na nakapalibot kay Kyoya at pinalaya ito mula sa pagkakahawak. Dahil hindi sanay si Kyoya sa direktang labanan,
Ipinagutos niya kay Shaki na siya na ang mamahala sa gulo habang nagmamadali siyang e-evacuate ang mga pasyente. Sa kabilang banda, ang ibang estudyante ay nakikipaglaban din sa mga zombie Oni, pero dahil hirap silang kontrolin ang kanilang dugo, napilitan silang gumamit ng ordinaryong suntok ng tao. Pagkaraan ng ilang minuto, nakapagpatumba sila ng ilang zombie Oni, pero agad itong bumabangon muli. Dumating si Shaki at ipinaliwanag na ang mga bangkay na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang Momotaro, at maaari lamang silang mapalaya kung masisira ang kanilang utak. Dito pumasok si Jin, ginamit niya ang kanyang Blood Eclipse technique para hatiin ang mga Oni na lumalapit sa kanya. Si Shaki naman, kahit masakit para sa kanya dahil alam niyang ang mga ito ay may mga kaibigan at pamilyang nagmamahal sa kanila, ay napilitang magpatuloy sa pamamaril para sa mas malaking kabutihan, na para bang naglalaro ng Call of Duty sa gitna ng tunay na digmaan. Samantala, abala si Kyoya sa pagpapanumbalik ng kaayusan at inutusan niya ang lahat ng tauhan na iligtas ang mga pasyente. Halos maiyak na si Shaki, dahil ang tunay niyang kalaban ay ang mga Momotaro, ngunit bakit siya napipilitang pumatay ng kapwa niya Oni laban sa kanyang sariling kalooban? Ang tanong na ito ay gumugulo sa kanyang isip, at si Tsubakiri, na nasa kabilang panig at iniisip ang parehong kaguluhan na nangyayari sa base ng Oni Agency, ay natatawa lamang sa eksenang nagaganap. Alam ni Naito na kailangan niyang kumilos agad bago pa lumala ang sitwasyon, kaya inilabas niya ang kanyang sandata, ang Umbrella Sword. Habang sumugod siya kay Tsubakiri, hindi man lang gumalaw ang aroganteng kalaban at ginamit lamang ang mga bangkay ng Oni bilang panangga, sabay banat ng nakakalokong biro na para bang gumawa lang si Naito ng Oni Shish Kebab. Hindi napansin ni Naito na palihim nang lumapit ang halimaw na alaga ni Tsubakiri na si Ugly, ngunit bago pa ito makasuntok, nakaiwas siya at sa halip ay ang Oni Shish Kebab ang tinamaan. Labis na nalungkot si Naito sa pagtingin kung paanong ginagawang laruan at nilalapastangan ni Tsubakiri ang kanyang mga kasamahan kahit patay na. Nang mapansin ito ni Tsubakiri, inasarpan niya si Naito na dapat pa raw siyang matuwa dahil napupuksa na ang mga maggots na iyon. Hindi na nakapagtimpi si Naito kaya nagpa siya siyang magbigay ng buong lakas, kasabay ng pag-utos sa mga natitirang Oni sa likod niya na tumakas dahil magiging sagabal lang sila. Ngunit hindi papayag si Tsubakiri, kaya't pinagamit niya kay Yomogi ang kanyang kakayahan para bumuo ng isang itim na barrier na bomb alot kay Naito at sa iba pang Oni. Nanghingi ng paliwanag si Naito kung ano ang mahiwagang itim na bilog na iyon, at ipinaliwanag ni Tsubakiri na iyon ay espesyal na kakayahan ni Yomogi, at maliban kung siya mismo ang magsabi, walang makalalabas dito. Ibig sabihin, malaya na siyang makapupunta sa taguan ng Oni Agency para patayin ang iba pa bago siya makipagtapos kay Naito, kung sakaling mabuhay pa si Naito. Nanatiling tahimik si Naito, umaasang hindi alam ni Tsubakiri ang lokasyon ng kanilang hideout, ngunit ibinunyag ng kalaban na naglagay siya ng transmitters sa bawat bangkay na iniwan niya, at lahat ng iyon ay sabay-sabay na nagtuturo sa iisang lugar, sa ilalim mismo ng Irudadera Building sa Kyoto. Wala nang ibang gagawin si Tsubakiri, kaya't umalis siya habang malakas ang tawa, iniwan ng alaga niyang si Ugly upang harapin si Naito. Pinayagan ni Yomogi si Ugly na makapasok sa itim na sphere, at agad itong pumasok, handang gawing pagkain ang mga Oni sa loob. Sumama si Yomogi kay Tsubakiri, at gaya ng nakasanayan, ipinaliwanag na naman nito ang kanyang susunod na gagawin. Ayon sa kanya, si Ugly ay isang mass-produced na uri ng halimaw, ibig sabihin marami pa siyang kagaya nito at maaari niya itong palitan kahit kailan. Napagpasyahan niyang gamitin ito bilang bomba para patayin ang lahat ng Oni sa loob kasama na rin ito. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, nagsimulang lumobo ang tiyan ng halimaw, at bago pa man makaisip ng gagawin si Naito, sumabog ito at winasak ang lahat ng nasa loob ng sphere. Luminga pa si Tsubakiri at medyo nadismaya dahil inasahan niyang mas maganda ang magiging itsura ng pagsabog, pero nagpatuloy pa rin siyang umalis, tiwala na nailigpit na niya ang lahat ng maggots, pati na ang pinuno nilang si Naito. Samantala, si Shaki at ang kanyang mga kasama ay patuloy na nakikipaglaban sa mga nagre-regenerate na Oni, at nang mapatay nila ang huli, halos maubos na ang kanilang lakas. Napabuntong hininga sila ng maluwag, pakiramdam na tapos na ang lahat. Dumating si Kyoya at ipinaalam na nailigtas na niya ang lahat ng sugatang Oni, sabay pasasalamat sa kanilang ginawa, aminadong kung wala sila ay mas malala pa sana ang nangyari.
Paglingon nila kay Mai, nakita nilang nakatitig ito sa bangkay ng kanyang mga magulang, at nakaramdam sila ng awa para sa batang babae. Nilapitan nila siya, at sinubukang damayan ni Kyoya habang si Shaki naman ay labis ang bigat ng loob dahil siya mismo ang bumaril sa kanyang mga magulang. Nagpaumanhin siya kay Mai dahil nasaksihan nito ang ganoong kalunos-lunos na pangyayari at naalala niya ang pakiramdam noong pinaputok niya ang baril. Ngunit tumingin si Mai sa kanila at nagsabing hindi nila kailangang mag-alala o maawa. Inamin niyang buong buhay niya ay puno ng takot, laging nagtatago at hindi man lang nakapasok sa eskwela, kaya alam niyang darating ang araw na iyon, hindi lang niya alam kung kailan. Kaya para sa kanya, wala silang dapat ikaramdam ng guilt, at muling tiniyak niya na hindi sila dapat mag-alala para sa kanya. Lalong nabahala si Shaki sa mga salitang iyon, ang batang si Mai ay kakalulungkot lang mawala ng mga magulang, ngunit sa halip na umiyak, siya pa ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Napagtanto ni Shaki kung gaano nakakatakot na ang mundong ginagalawan nila, parang pugad na ng mga terorista. Hindi niya maisip na may batang ganito na kabata ngunit ganoon nakamature. Naalala niya ang sarili noong edad pa niya si Mai, na ang ginagawa lang niya ay manood ng mga superhero at mangarap na maging isa sa kanila. Bumalik sa isip niya ang tingin ng kanyang ama noong siya ay bata pa, pati na ang paraan ng ama niya sa pagpapakita ng superhero sign. Noon, akala niya ang mga Momotaro ang siyang mga superhero na magbibigay ng kapayapaan at ligtas na lugar para sa lahat, ngunit ngayon ay malinaw na sila pala ang mga tunay na kontrabida. Kung ang mga dapat magpabuti sa mundo ang mismong sumisira nito, nagpasya si Shaki na gagawin niya ang kabaligtaran, siya mismo ang magiging kontrabida para matigil sila. Nang yakapin niya si Mai, nangako siya rito na gagawa siya ng isang mundong ligtas para sa kanya, isang mundong muli siyang makakangiti. Ngunit ang tanong, kaya ba talaga niyang tuparin ang pangakong iyon? Mahigpit niyang niyakap si Mai sa kanyang dibdib habang ang iba pang oni ay nakatingin na may lungkot, iniisip ang katotohanang ang kanilang mga buhay ay wala ng halaga kundi pagsasamantala sa paningin ng mga Momotaro. Pagkatapos ng nakakalungkot na sandali, wala silang ibang magawa kundi magpatuloy. Tinawag ni Kyoya si Jin at sinabing kailangan nilang ilipat ang mga labi ng kanilang mga kasamang nasawi at bigyan ng maayos na libing. Nag-alok siyang isama si Jin sa cremation ground, at idinagdag na nandoon lamang iyon sa daan papunta sa hideout, kahit hindi nila ito napansin noong una silang pumasok. Biniro pa niya na kung hindi sa nangyaring ito, hindi niya ipapakita ang lugar na iyon. Ngunit hindi man lang pinansin ni Jin ang mga salita niya dahil malalim pa rin ang iniisip nito tungkol sa lahat ng kanyang nasaksihan. Samantala, sinubukan ni Shaki at ng iba pa na buhatin ang mga bangkay, ngunit napakabigat para sa kanya. Doon niya napansin ang isa niyang kasama na nakatayo lamang at walang ginagawa. Inakusahan niya itong tamad, ngunit sinabi ng binata na malalim din ang kanyang iniisip. Ayon sa kanya, siya lamang ang natitirang gumagamit ng lohikal na pag-iisip sa kanilang lahat. Ipinaliwanag ng binata na ang katotohanang inatake sila ng mga bangkay ng Oni ay nangangahulugang may posibilidad na natunton na ang kanilang hideout at malapit na ang mga Momotaro. Talagang matalino siyang bata, ibinunyag niya na ang kanyang kapangyarihan ay pangunahing gamit para sa scouting at kaya niyang gamitin ang sariling dugo upang makita ang anumang panganib sa paligid. Inilabas niya ang kanyang dugo at ipinaliwanag na kaya niyang makadetect ng mga banta sa loob ng 5 kilometro, at kaya pa niyang malaman kung ang mga ito ay Momotaro o Oni. Isang napakahusay na kapangyarihan, ginamit niya ito at bigla niyang nakita sina Tsubakiri at Yomogi na nasa malapit. Lumipat ang eksena sa pasukan ng Mizumoto, ang hideout ng mga Oni. Natunton na ni Tsubakiri ang kanilang kuta at pinatay ang gwardya. Masayang tinawagan niya ang kanilang agency headquarters at humiling na ipadala ang mga dogs na nilikha niya mula sa kanyang eksperimento sa lugar na iyon. Nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya, pabiro niyang sinabi na ito raw ay isang Oni exploration, at para magkaroon ng mass termination ng mga Oni, kailangan niya ang mga aso. Humiling pa siya ng isang partikular na aso na matagal na niyang itinabi para sa espesyal na okasyon. Bago niya ibinaba ang tawag, naalala niya na sa huling pagpupulong ng mga Momotaro, may tinukoy silang isang espesyal na Oni, kaya humingi rin siya ng file tungkol dito. Tumingin si Yomogi sa madilim na hagdanan papasok sa hideout at inakala niyang malalim iyon at maraming Oni ang naroon.
Tinanong niya si Tsubakiri kung dapat na ba niyang padalhan ng lason ang loob bago sila pumasok upang mapatay ang ilan sa mga ito. Bagamat natuwa si Tsubakiri sa ideya, bigla siyang tumigil, ngumiti ng malupit, at tumawa ng malakas. Tumanggi siya at sinabing siya mismo ang papasok sa lugar, hahanapin ang lahat ng mga oni, tatanungin ang kanilang mga pangalan, bago niya sila patayin. Nang tanungin siya ni Yomogi kung bakit, inihayag niya na may isang partikular na oni siyang hinahanap, si Shiki. Ayon sa kanya, espesyal si Shiki at ayaw niya itong patayin, sa halip, nais niya itong hulihin ng buhay at gawing subject ng eksperimento upang matutunan ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Sa sobrang pananabik, nagsimula na siyang bumaba sa hagdan upang mag-imbestiga, isang napakahirap na sitwasyon ang naghihintay kay Shiki, lalo na't hindi pa niya lubos na nakokontrol ang kanyang mga kapangyarihan.